Sapat na ang panilinlang, sapat na ang pagkukubli, sapat na ang pamumunong walang direksyon at walang pananagutan. Hindi karapat-dapat pamunuan ng bansang ang sino mang hindi kayang pangalagaan ang tiwala ng taong bayan. Ang Marcha ng Kalayaan ay hindi tamang pahayag ng galit lamang. Ito ay malinaw na hatol ng sambayanan. Tapos na ang pasensya, tapos na ang pagtitiis. Kung ayaw makinig ng nasa kapangyarihan, ang taong bayan mismo ang magsasalita para sa bayan, para sa kinabukasan. Ang aming sigaw, Marcos resign. Sir, ilang araw kayo, ano yung na-expect na kayo rito? Ang na-expect po namin hanggang Martes po kami. Pero kung hindi magkaroon po ng development, tatagal po kami. Hanggat hindi po bumibitiw si Pangulong Bongbong Marcos. Extension natin na darating na Nasa 3,000 po, approximate. Magandang araw po, Bansang Pilipinas. Daniel Nobleza po ng Reforma Pilipinas. At kasama po rin natin ngayon ang Hakbang na Maisog. Pagkasundoan ng Hakbang na Maisog at Reforma Pilipinas na magkasundo na magkaroon nga ng programa ngayong araw dahil nga sa mga nangyayari sa ating bayan, lantad na lantad na ang korupsyon sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Panahon na para itawag na ng formal ang kanyang pagbibitiw bilang Pangulo. Para sa kung hindi siya magbitiw? Dapat na siyang makinig sa sigaw ng mamamayan. Ang mandato noong 2022 ay nanggaling sa mamamayan at ang mandato ngayon ay bumaba na siya sa pagkapangulo. Ano sir masabi niyo sa mga naging pahayag ni Saldico ng part 1 at itong part 2? Alam mo, sa totoo lang, nung aming plinano itong programa ngayong araw, hindi pa lumalabas itong kay Saldico. Kami lubos na nagagalak, pero syempre may pananagutan pa rin siya. Pero tayo natutuwa dahil kahit papano, lahat ng mga kinuwento ni Bibi Inday Sara, lahat ng kinuwento ng sundalo na kanilang sinasabing peke, ng mga testimonya, lahat ay totoo pala. Doon sa mali-malitang pinakita sa video ni Saldico, sir? Una sa lahat, na kay Saldico ang responsibilidad para patunayan. Pinakita naman niya yung mga mali-maleta at nag-jive naman to doon sa testimonya ng sundalo, di ba? Doon sa Senado na talagang pinagdala sila ng mga pera na nasa loob ng maleta sa Malacanang at sa bahay ni Saldico. Patunay lamang ito na talagang nasa atin ang katotohanan at kahit anong tago ay lalabas at lalabas ang katotohanan. Sa sinasabi po ni Auntie Claire na EI lang daw. Alam mo, sa totoo lang, nakakalungkot lang kasi sa katungkulan ni Yusek Claire Castro na pinasasahuran ng taxpayers money ng pera natin, siya pa talaga ang mga nagsasalita. Well, naiintindihan natin dahil siya tagapagsalita ng Malacanang, sana tagapagsalita ng gobyerno, hindi lamang ni Bongbong Marcos at Elisa Marcos na para baluktutin yung katotohanan. Kasi yun ang nagiging responsibility ni Claire Castro, maging bully, maging parang tagapagsinungaling ng gobyerno. Hindi ko talaga namang nakisaldico ang katotohanan. Ngayon, yung mga nagsasabing sinungaling si Saldico, di patunayan din na sinungaling si Saldico. Ano sir masabi niyo sa, di ba kasi itong si Jesus Palses ba yun? Oo. Sinasabi kasi na hindi lang daw dapat si BBM ang mag-resign, dapat daw dalawa. Alam mo, sa totoo sila lang, nakakagigil ang mga pahayag ng taong iyan, pero karapatan niya bilang Pilipino, nasa konstitusyon natin ang karapatan niya magpahayag. Pero para sa akin, ang lahat ng sinasalita ni Palsis ay basura. Dahil una sa lahat, patunayan mo na ni Palsis sa magaling siyang abogado. Mismo nga Korte Suprema, pinagalitan siya doon sa kanyang kaso doon sa Supreme Court regarding to same-sex marriage. Pinagalitan siya doon dahil malabdaw yung mga kaso niya, yung mga present niya. Sinayang niya ang oras ng Korte Suprema. At ngayon, nakakatawa na dati siyang pingkihan pa rin siya o dilawan. Dati ang sigaw nila, diktador si Marcos. Pero ngayon, nilunok na nilang lahat, musukang sinuka nila. Patunay lamang ito na iba talaga nagagawa ng nasa poder at nasa kapangyarihan at nasa pera. Ano sir, panawagan nyo sa ating mga kababayan? Panawagan, mga kababayan, mahiya naman tayo sa inang bayan, mahiya tayo sa watawat, mahiya tayo sa mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay para lang sa kalayaan natin. Mahiya tayo na hindi tayo sumisigaw para sa kinabukasan ng mga apo natin. Ito ay laban hindi para personal kundi laban ng mga anak natin na susunod na henerasyon. Kung hahayaan natin ang mga taong ito na patuloy nakawin ang pera ng taong bayan, marami pang mamamatay sa mga baha, marami pang mamamatay sa mga kaguluhan sa ating bansa. Panahon na para magising tayo, na magkaisa tayo sa isang hatikain. Papabayin si Marcos, magkaroon na tayo ng bago nating pamahalaan at maging tama at tuwid na talaga ang ating pamamahala na walang pagnanakaw. Sir, kung meron ka pong mensahe kay Martin Romualdez.
kay Martin Romualdez ang maging mensahe natin. Parang hindi naman niya pakikinggan, pero ang mensahe natin, magsabi ka na rin ng totoo, ikwento mo na ang buong katotohanan, at kumanta ka na, di ba? At ikanta nyo, alam mo ganito panghuli hindi ako nagpo-promote, pero pinakamagandang ikanta ni Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez, ni Lisa Marcos, at lahat ng nasa gobyerno ni Marcos, the end is near. Yun ang pinakamaganda. Ongit, yun ang pinakamaganda mong ikanta. Maraming salamat. Adios. Nagdiriwang ang madla, ngunit kapag ang nangunguna ay masama, sila ay lumuluha. Dalawang salita ang ating tandaan. Nagdiriwang at lumuluha. Tayo ba'y nagdiriwang o lumuluha? Nagdiriwang ba o lumuluha tayo? Lumuluha. Simula nung umupo itong si Junior sa Malacanang, 3 taon na at mahigit ang kanyang pamumuno. Maraming mga nangyaring nakakalungkot sa ating bansa. Maliban sa kalamidad na kung saan pinangakuha ng ang bayan natin, ang mga mamayan natin, kapwa natin, na sila ay tulungan, meron bang nangdiriwang? Sila ay lumuluha. Walang tulong na umabot sa kanila kundi mga pangako na napako. Anong gagawin sa 5,000 para sa kakaunti daw na nasira? Anong gagawin sa 10,000 sa kumpletong nasirang bahay? Aba, pampagawa yata ng bahay ng kalapati yan Nagdiriwang ba tayo o lumuluha? Lumuluha. 3 taon. Meron bang nangyari? Wala. Sumunod-sunod ang bagyo. Lindol. Lumuluha ba ang bayan o nagdiriwang? Nakakalungkot. Ang ating panalangin sa religious sector ay magkaroon tayo ng bansa na nagdiriwang. Isang bansa na mapayapa at maayos. Ngunit sa mga nakaraang mga taon ng pamumuno, imbis na tayo ay nagdiriwang, lumuluha tayo sa mga sunod-sunod na krimen, patayan, rape, pagnanakaw, drugs, at iba't iba pa. Lumala at lalong lumalala ang ating sitwasyon. Tayo ba'y nagdiriwang o lumuluha? Bayan ko, wala tayong nais sa ating mga pastor, sa ating mga miyembro, tayo na nalangin sa kapayapaan at kaayusan ng ating bansa. Pinapanalangin din natin sila. Ngunit ngayon, ang panalangin natin at ang isigaw natin ay Marcos resign! Sigaw natin lahat! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Dahil tayo ay lumuluha, hindi nagdiriwang. Kung magtatagal pa ang kanyang pamumuno, na ngayon ay lalong naging maliwanag sa bayang Pilipinas ang korupsyon. Akala natin yun lamang ang mga buhaya na nandiyan sa tabi niya. Meron siya pala ang ama ng mga buhaya. Isang nakakalungkot na pangitain. Anong mangyayari sa kinabukasan ng ating mga anak at apo kung magpapatuloy sa loob pa ng mahigit na 2 taon ang kanyang pamumuno? Kaya nga ng ating sigaw, Marcos resign! lakasan natin! Marcos resign! Sigaw pa! Marcos resign! Bumaba ka na, alang-alang sa kinabukasan ng aming mga anak. Bumaba ka na, Ginoong Marcos. Ulitin ko, kapag matutuwid ang namamahala, nagdiriwang ang madla. Ngunit kapag ang nanguna ay masama, sila'y lumuluha. Sila ba'y matutuwid? Hindi! Isigaw natin, sila ba'y matutuwid? Hindi! Ang mga nangunguna ay matutuwid ba? Hindi! Hindi! Sila'y masasama. Kaya manalangin tayo hanggang matapos ito, magkaroon sila ng takot sa Diyos dahil ang nangyayaring ito ay hindi na matanggap ng ating bayan. At yan ang ating panalangin ng Diyos ay gumawa alang-alang sa kinabukasan ng ating bayan. Maraming salamat po.